the cats on the mat. One day, the fat cat sits on the mat. The cat has a hat. A rat is in the box. The rat said to the cat, "May I have your hat?" The cat, with the hat, runs after the rat. Just a gentle reminder that if you want to borrow something, do not forget to use polite expressions. Ang malikot na sisiw, may isang inahin na kasama ang kanyang mga sisiw. Nakatira sa silong ng isang bahay. Araw-araw ay naghanap sila ng pagkain. Isang araw, kinausap ng inahin ang mga anak na huwag silang lalayo dahil may isang lawin na nag-aabang upang sila ay sagipin. Ngunit may isang anak na sisiw na malikot sa paghanap ng pagkain. Hindi lumayo siya sa mga kasama. Hindi niya nakita na papalapit na ang lawin. Patuloy siya sa paghanap ng pagkain. Nang dadagitin na lamang siya ng lawin, nag-aabang ang lawin. Nagtatakbo ang sisiw at sumigaw siyang, "Inay! Inay!" Tumakbo ang sisiw patungo sa inyo at takot na takot ang malikot na sisiw. Laging tandaan, sumunod sa utos ng ating mga magulang at sa nakatatanda. Thank you, Storytelling Group, for that wonderful stories. Ang susunod ay magpapakita ng kanilang galing sa craft na tula. At ngayon, hindi na pahuhuli ang pangkat ng mga manunula upang ipakita ang kanyang makabagbag damdaming pagbigkas ng tula. Narito si Rachel Ann Bibalban sa kanyang tulang pinamagatang Tayo ay Mag-aral. Ay mag-aral ni Bartolome del Valle. Mga kabataan, tayo ay mag-aral nang maging marunong na kinabukasan. Kabataan, tayo pag-asa ng bayan.
aking galing at mga talento? Mabuti naman ako, Eden. Siyempre naman, nakita ko yun. Hindi yata, biro ang kanilang pinagdaanan na pag-e-ensayo. Kailan nga lang ba tayo nagsimula at ngayon? Tingnan mo naman ang ating mga nagawa at unang hakbang pa lang yan. Susunod ngayon na magpapakita ng kanyang talento at galing ay ang pangkat ng deklamasyon. Ang deklamasyon ay isang uri ng pakikipagtalastasan na nakasentro sa pandamdaming bahagi. Nilalayo nitong ipahayag ang isang mensahe. Sabay-sabay po nating palakpakan si Hazel Joy Ungab sa kanyang deklamasyong pinamagatang Sino ba ang dapat sisihin? Sino ba ang dapat sisihin? Palimos ko, Maxet. Palimos ko. Kawan ko kayo, Ma'am. Palimos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Letlet, isang batang lansangan na mamalimos para lang may mailaman sa sikmura. Sa akong ordinaryong mag-aaral, may buong pamilya, mahirap, ngunit marangal. Naalala ko pa ang laging sinasabi sa akin ni Tay noon. Anak, pasensya ka na ha, kung nakamulatan mo lang ang kahirapan ng buhay. Hayaan mo, konting is na lang at makakaahon din tayo. Lumaki ako puno ng pag-asa, puno ng pangarap. Ngunit ang lahat ng yon ay biglang naglaho. Pauwi ako noon galing eskwela at nang marinig ko ang boses ni Inay. Bakit ka nagkakalayan? Bakit mo kami iniwan? Patay na si Tay, susagasan, sa pagmamadali makawin para lang malakay kami kahit kunti. Hitan na ba? Walang tumulong, walang nakiramay. Pumara si Tay, na di man lang nakamit ang pangarap niya sa buhay. Si Inay, sinatiis ang sobrang lungkot. Naging tulala, di na nga kausap. Galing ako sa pamamalimos doon at nagmamadaling makauwi. Iniisip ko si Inay na di ba kumakain. Inay? 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 Ang mahinahon kong tawag. Ilang ulit ko siya tinawag. Ngunit